Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Good afternoon everyone at hello na rin sa mga avid listeners ng Dear IFM. I'm Benjamin, but please call me Becky na lang. Tama kayo nang narinig. Becky ang nickname ko kasi isa naman po talaga akong Becky. Baklita, lalaking na may pusong babae. Alam ko na marami-rami na rin ang naging letter sender nyo na katulad ko. May hindi tanggap ng pamilya, isang Becky na gustong matanggap ng mundo, Becky na nalilito sa sarili, at may Becky na problemado sa love life. Well, hindi naman nalalayo ang kwento ko sa kanila. Pero sana, tulad din nila, mabigyan ako ng pagkakataong ilahad sa inyong lahat ang kwento ng buhay ko. Mga idol, bata pa lang ako, alam ko nang isa akong sirena. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang kuya. Uniko iho, ang junior ni tatay. Kaya alam niyo na ang nangyayari. Kapag kaharap ko sina mama at papa, daig ko pa ang sundalo sa laki ng boses. Pero kapag ang kapatid ko ng si Mika, mas malambot pa ako sa isang mahinhin na babae. Kamalikot! Baka pangit kalabasan nito eh. Steady ka lang. Ano ba kasi? Ang tagal mo naman. Eh paano hindi magtatagal eh? Ang likot-likot mo. Steady ka lang kasi. Malapit na to. Okay, fine. Eto na. Hindi na po kikilos. Malapit na. Konti na lang. Oh, ayan. No mo. Perfect. Matignan nga. Ay, pak! Vesicles ko to, sista. O ano, pwede na ba? Pwede na. Laki ng in-improve mo, sis. Siyempre, no? Nagpa-practice kaya ako everyday para kapag nagtayo tayo ng beauty salon, edi may laban na tayo sa iba, diba? Actually. Patingin nga ako ulit. Nakakainis ka naman. Parang kutis ng babae ang mukha mo. Wala man lang ka-pores-pores, oh. Ni walang pimples at blackheads. Parang makinis pa sa semento to eh. Of course! Super effective kaya nung binenta sa akin ni Carol. Try mo na rin kasi. Nakakakinis talaga ng Feslock. Alam mo, sis, bakit kaya hindi ka sumali sa mga beauty contest, no? May cake ka namang sumali ron, di ba? Whichical sis? Alam mo naman, shy lalo ako. Hindi ko carry yung mga swimsuit part. Baka makita nila si Junjun. Nakambwak. Yak! Loka-loka. Nagagawa naman ng paraan yan, di ba? Tape. Masakit daw, B. No pain, no gain. Sige na. Try mo na kasi. Balingkinitan ka naman eh. Makinis. O, diba? Maputi. Huwag ka lang magsalita. Mapagkakamulang kang tomboy. So true ba? Saka na lang kapag may malaki na akong melon. Pasas pa lang kasi tong akin eh. Ay, pasa sa taas, talong sa baba. Ay, wait, ang syongit eh. Loka-loka ka? Ganito muna tayo sa ngayon. Tamang makeup, ganun lang. Tayo ka nga. Tingnan ko nga yung buong get-up mo. Go, ano, pwede na? Naks naman. O tingnan mo nga. Mas sexy ka pa nga sa akin eh. Of course! Oh, ba't naman naging ganyan ang itsura mo? Wala, nagka-moment lang. Naisip ko lang kasi sana naging totoong babae na lang ako. Para alam mo na, malaya akong maka-aura. Hindi katulad ng ganito. Takas lang maging baklush. Sus, for sure, alam naman nila papa na bakla ka, no? Halata naman sa mga kilos mo. Ayaw lang siguro nilang kausapin ka tungkol dyan. Ayaw nila akong kausapin kasi alam nilang hindi nila matatanggap na ganito talaga ako. Babaeng nasa katawan ng lalaki. Ay, nako sis, nakakasad lang talaga. Hindi ko magawa yung mga gusto ko. Nakakalurky. Magtiis-tiis ka na lang muna sa ngayon. Pagka-graduate mo, pwede ka na mag-out. Kasi syempre, ginawa mo muna yung gusto nila. Nakapagtapos ka sa pag-aaral. O diba, may diploma ka. Hindi lang kalandian ang alam mo.
May utak ka rin. Ay, parang hindi ko na care sis. Sakal na ako. I want to be me. Yung totoong ako. Si Becky, hindi si Benjamin. Diyos ko po! Wala kang choice, no? Hanggat nandito tayo sa bahay, rules sila Papa ang masusunod. And speaking of, halika na. Tanggalin na natin yung makeup mo. Magbihis ka na rin. Baka dumating na sila Papa. Maabutan ka pang ganyan eh. Ay, sis, magbibihis na. Ang sad naman. Kukuha lang ako ng tissue sa kwarto nila Mama ha. Magbihis ka na ha. Hoy, makautos ka naman. Ako ang ate rito, no? So, che, at saka pwede ba next time? Huwag mong suotin yung bra ko kasi... Patay! Pa! Sino ba yung kausap mo? Wala po. Yung sarili ko. Huwag mo nga akong pinagluloko, Mika. Sinong kasama mo sa kwarto? At nasan si Benjamin? Nasa ano... Tabi! Opo. Benjamin! Labas! Papa! Taran o talaga! Kuya! Nakakahiya ka! Tingnan mo nga yung itsura mo! Hindi mo pa talaga mapipigilan yung kabaklaan mo? Ha? Pa, sorry po. Pero ganito na po talaga ako. Hindi ko na po ito mababago. Pa, hindi ko na kaya magtago. Pagod na po ako. Gusto ko nang makawala. Gusto ko na po magpakatotoo. Sorry po, pa. Sorry po. Pa, maawa naman po kayo kay Kuya. Hayaan na po natin si Isa Kuya ka ba? Akala nyo ba? Hindi ko alam ang mga kalokohan nyo magkapatid. Yung mga paglalandi nyo, hindi nyo kami binigyan ng kahihiyan. Para kayong mga hindi nag-aaral. At ikaw, Mika, kasalanan mo to eh. Kung hindi mo sinakyan ang kabaklaan niyang kuya mo, eh di sana, hindi yan magkakaganyan. Wala kang kwenta! Huwag niyo pa idamay dito si Mika. Ako na lang po pa. Ako na lang po tatanggap ng lahat ng galit niyo. Wala po siyang kasalanan dito. Oo, ikaw talagang tatanggap ng lahat ng galit ko. Halika rito! Halika rito! Tama na po, Papa! Tumahimik ka! Gusto mong madamay ha? Gusto mo? Maawa po kayo kay Kuya, Pa! Alam mo, kulang ka siguro sa bugbog. Kaya ito makukuha mo ngayon. Ano? Bakla ka pa ba? Ha? Magtitino ka na ba? Sagot! Ayusin mo yung sarili mo ha! Nakakahiya ka! Wala kang kwentang anak! Tama na po, pa, please. Ang sakit. Tama na po. Sa susunod na makita ko pang may makeup yung pagmumukha mo, sinasabi ko sa'yo, Benjamin, papel dilihang ay panghuhugas ko sa mukha mo. Umayos ka ha! Nakakahiya ka! Halika. Tayo. Kumapit ka sa akin. Yun ang unang beses na binugbog ako ni Papa dahil sa kabaklaan ko. Hindi ako nakapasok noon sa school dahil sa mga pasako sa mukha. Pero hindi rin naman doon natapos ang pagiging bakla ko. Hindi naman kasi siya sakit na may inumin lang akong gamot, mawawala rin. Hanggang sa nakita na naman ako ni Papa na nakasuot pambabae at naka-makeup. Hindi naman niya ako binugbog. Pinalayas lang. Sinabi niya na wala raw siyang anak na bakla. Na simula sa araw na yon, mag-isa ko na lang daw buhayin ang sarili ko. Pasalamat na lang ako mga idol, may mga kaibigan akong handang tumulong sa akin. Nakituloy ako sa inupahan nila at nagtrabaho sa isang salon para may kitain na pera. Dahil sa may talent din naman ako sa pagme-makeup, yun ang ginawa kong sideline. Hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko.
Kahit 1 taon na lang ay gagraduate na ako. Magastos lang kasi. At isa pa, kailangan kong mag-focus sa pag-iipon ng pera para sa sarili ko. Ay, ito na yung paborito mo. Uy! Ayan, isaw-isaw, fishball, kikiam at tokmeneng at may kasama pang balot. Wow! Ang dami naman nito. And of course, hindi ko rin man nakalimutan ang paborito mong sausawan. Sukang may sili, asin at sibuyas. Ayan! Thank you, kuya. Chibuga na! Ang sarap ah. Namiss ko to. Actually, mas namiss kong kumain ng mga ganito kasama ka. Ay sus, ini-etchos mo na naman ako. Hoy, totoo kaya yun no? Simula nung umalis ka sa bahay, wala na akong kachismisan. Alam mo naman na sa tuwing makikipagkita ako sa'yo, tumatakas lang ako. Ayos lang yan. Gagraduate ka naman na bukas eh. Diba sabi mo, itutuloy natin yung business nating dalawa? Oo naman no, go na go yun no. Pero syempre, maghahanap muna ako ng mga full-time job. Anong ipambabayad natin sa renta, diba? Sa pagkain, sa kuryente, at saka sa mga gagamitin natin, diba? Ang mahal pa naman ng mga makeup na yun. Ano ka ba? Share naman tayo sa lahat eh. Kaya carry bells lang yun no? At saka nga pala, may isa pa akong regalo sa'yo. Ito, graduation gift. Ay, bongga! 2 ang regalo mo sa akin na. Siyempre, sobrang sinuwerte kang nakapasa sa mga subjects mo. May pagkasyunga-syunga ka pa naman minsan. Ay, grabe siya. Oh, nasan na? Ito! Ito? Oo, ang ganda diba? Bagay na bagay sa'yo yan. Nabili ko yan sa Divisoria. Pwede mong suotin bukas. Oo nga, ang ganda. I feel so pretty. Uy, kuya, ikaw mag-makeup sa akin bukas ha. Gusto kong ako ang pinakamaganda doon. Siyempre, rarampa ako sa stage eh. Of course! Ikaw pa ba? Thank you sa dress. Pero nakakaloka ka ha. Hindi ka man lang nag-abalang balutin to. Sisirain mo rin naman yung pambalot eh. Sayang lang yung pera, kaya ganyan na lang. Saka, wag ka, malinis na yan. Nilabahan ko yan ng mabuting-mabuti para no more alikabok na yan, no? Mag-G-Raps na. Kaya naman pala nandito sa mga nakatiklop mong damit. Akala ko sa'yo, hiramin ko sana. In fairness, mabango. Of course! Charm Fabric Conditioner ang ginamit ko dyan, no? Kaya kapag sinuot mo yan, carry bells ng walang ligo at pabango. Kasi super duper mega ultra bango na yan. Dahil bangong ka-bloom sa Charm Fabcon. Ay, bet ko yan. Bongga! Ang dami mong alam. Kumain na nga tayo. True. Sige na nga, pahingin ako ng sausawan. O, ito. Uy, oo nga pala. Pupunta ka ba bukas sa handaan sa bahay? Wiz, baka sumama ang tiyan ni Pudra kapag nakita ako. Alam mo naman. Party ko naman yun eh. Kahit na. Baka imbis na graduation party, maging jumbagan party ang mangyari bukas. Hindi kaya rin ang fest ko yun, no sis? Sayang yung mga pampaganda ko kung magkakapasalang din ako. Hindi naman siguro. At saka, okay ka naman ngayon na. Kaya mo ang sarili mo. Never kang humingi ng tulong sa kanila. Ay, ayoko ng gulo sis. Ayokong masira ang drama ng party mo. It's your day. Magbukod na lang tayo ng party kapag dito ka na nakatira. Sa bagay, bet ko yan. Saka alam mo, 2 racket ako bukas. 2 kasi yung may party bukas. Isang debut, saka isang wedding, pero photoshoot lang. Talaga? Aba, mahataw ka. Dati, minsan lang yung ganyan mo. Ngayon, nakakailan ka na sa 1 linggo. Siyempre, mabait kasi yung ka-tie-up ko. Lahat ng events nila kasama ako, lalo na kapag ina-avail ang hair and makeup services. Kaya super ipon din si bakla. Hoy, wag mong sabihing lalaki ang pinag-iipunan mo, ha? No. Hindi pa ako pwedeng lumandi, no? Saka na pag may petchay na ako. Petchay? Itutuloy mo rin pala yun? Oo naman. Pangarap ko yun actually. Pakwan sa petchay. Ayan, yung pakwan naman kasi carry ko na yon. Konting ipon pa, pero yung petchay, yun ang todo pag-iipon na gagawin ko. Napakamahal kasi noon. Sure ka talaga dyan. Oo nga, sure na ako. Kapag nagka-petchay na ako, dun ko na masasabing masaya na ako sa buhay ko. Buo na ang pagkatao ko. Kaya go, laban lang para sa petchay, ganun! Kung yan ang gusto mo, suportado kita. Basta kung saan ka masaya, go lang. Nandito lang ako. Oy, ang sweet-sweet naman ng sister at kung may petchay.
dinaan mo sa sipag, diskarte at lakas ng loob sa buhay, magagawa mo rin ang mga gusto mo. Ganon kasi ang ginawa ko. Inayos ko ang pagtatrabaho ko sa salon at mas pinaganda pa ang talent ko sa pagme-makeup. Kaya hindi nagtagal, dumami ng dumami ang mga kliyente ko. Hanggang sa may isang event service ang kumuha sa akin bilang hair and makeup artist na kasama sa package nila. Dito ako mas lalong nakapag-ipon ng sobra dahil mas lumawak din naman ang negosyong ginagalawan ko. Birthday, debut, kasal, at kung ano-ano pang events ang kumukuha sa akin bilang hair and makeup artist. Pero syempre, hindi lang ako doon nakontento. Sinubukan ko rin magbenta ng mga beauty products. Dahil sa kadaldalan ko at galing sa sales talk, sa awa ng Diyos, malaki ang kinikita ko kada buwan. That time, nagawa ko ng kumuha ng sarili kong apartment. Bumili ng mga mumurahing gamit at syempre, nagawa ko ring makapag-ipon na para sa pagpepetchay ko. Pero sabi nga nila, hindi mo masasabing matibay ang kontrol mo sa buhay kung walang distraction na darating sa'yo. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag mo na akong samahan sa pamimili ng makeup dahil matagal talaga ako. Ikaw yung nagpumilit na samahan ako, edi hinayaan kita. Siyempre naman, para may tagabitbit ka. Kita mo nga, kung hindi ako sumama sa'yo kanina, edi nahirapan ka sa pag-uwi. Ang tumal pa kaya ng taxi kanina. Pag hindi mo na lang tinuloy yung pagbili mo ng sasakyan. Second hand naman yun eh, mas mura. Alam mo, kaya ko naman mag-commute saka mas mura pa. Becky, kailangan mo rin ng sasakyan sa mga racket mo. Paano kung yung make-upan mo nasa Antipolo pala? Never naman akong kumuha ng racket na super layo kasi alam kong hindi kaya rin ang datong ko. Pero pinag-iisipan ko pa naman hindi lang talaga muna sa ngayon. Oo nga pala. Malapit na yung birthday ko. Anong regalo mo sa akin? Gusto ko yung maganda Aba, ang demanding ha? Ay nako, ano pang gusto mo? Polo na naman? Pantalon, ganon? Hindi Kasi kanina sa mall may nakita akong sapatos doon. Sobrang ganda. Grabe. Bagay na bagay yun sa pumasok ko sa office. Alin doon? Yung hawak-hawak mo kanina? Oo, yun nga. Ang ganda, di ba? Oo nga, maganda. Teka, magkano ba yon? 6,500. 6,500? OMG ha, ang mahal nun. Maganda naman Saka sobrang tibay pa. Sige na, yun na lang regalo mo sa akin. May 2 buwan ka pa naman para pag-ipunan yun Hoy, nakakaloka ka, Aaron. Hindi ba pwedeng pumunta na lang tayo sa Divisoria at bilhin yung version nun doon? Ayoko. Siguradong peke yung mga nandun. Gusto ko yung original. Ay, wow! Demanding talaga ang kuya, nakakalurkay ka. Sige na. 1 beses sa 1 taon lang naman ang birthday ko Sige na, pagbigyan mo na ako. Para kang sira. Ano ba? Teka lang. Iba na yata yung paghimas mo sa braso ko. Huwag kuya. Marupok po ako. Sige na. Yun na lang regalo mo sa akin. Okay, fine. Oo na. Sige na, tigilan mo na nga yung paghawak-hawak mo. Titignan ko kung ano yung makakaya ko. The best ka talaga, Becky. Kaya ka mas lalong gumaganda Kasi sobrang bait mo talaga. I know, right? O siya, mauna na ako. Maaga pa ako bukas sa trabaho. Salamat sa libre kanina. No problem. Basta ikaw. Ingat sa pag-uwi, Aaron, ha? Babush! Bye! Hay nako, may bakla na naman pong nauto. Buti pa ang jowa, bibilhan ng 6'5" na sapatos, samantalang yung kapatid sa tiyanggi-tiyanggi lang. Loka-loka? Hindi ako ang nauto, no? Siya kaya? Ano ako, syunga-syunga? Bibilhan ko siya ng original sa mall? Ay, naku, witchikels. Bakit ka pumayag kanina? Sinabi ko lang naman na titignan ko kung anong makakaya ko. Wala akong sinabing bibilhan ko na siya. We. Oo nga, ang kulit nito Hello, 6'5" yun, no? Baka mahal-mahal. Ipandadagdag ko na lang yun sa pang-pechay ko. So,
Hindi ka nagpauto sa iro na yon? Hindi kaya, sa kanose ko naman yung mga datong lang ang habol niya sa akin. Alam niya kasing malakas akong rumakit kaya para siyang bubblegum kung makadikit sa akin. Aba, pinapahanga mo ako dyan ah. Akala ko nagpapagamit ka sa pera dahil sa natawag nilang pag-ibig. Alam mo, Betchicals ko namang mafe-feel yung pag-ibig na yan. Pero hindi sa puntong magpapauto ako sa lalaki. Pinaghirapan ko yung pera ko tapos siya ang makikinabang. Tapos kapag may nahanap na may pechay, dead man na sa akin, ay hindi pwede yon. Sing laki ng kemerot niya ang pag-no ko, no? Ayan! Dapat ganyan! Of course! Kaya hayaan mo na lang siya. Sa mga maliliit na bagay, go lang. Pero sa ganon, 6'5"? Hello, manigas siya dyan. Kaloka. Noon pa man, itinatak ko na sa isip ko na gagamitin lang ako ng mga lalaki. Dahil sa bakla ako, walang ibang pwedeng magmahal sa akin kundi si Mika. Mga totoong kaibigan ko at syempre, ang sarili ko. Kaya ako na mismo nagbawal sa akin na lumandi ng sobra. Tamang kilig lang, pero hindi magpapauto sa mga lalaki. Sa tuwing nararamdaman kong parang gusto kong ibigay sa lalaki na yun ang lahat, inaalala ko ang mga pangarap ko. Yung pagpapa-opera ko ng pechay. At doon, para akong biglang nagigising. Kasi pagdating talaga sa pag-ibig, sobrang hirap talagang magpigil. Sa ilang taon kong pagtsatsaga, nakita ko naman na malaki na ang naging progress ko. At sobrang proud ako sa sarili ko. Imagine, mula sa mga barya-baryang kinikita ko, nagawa kong iangat ang buhay ko. Nakakapag-ipon para sa future at syempre, alam niyo na, pampapechay ko. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Oh, nagdala ako ng tanghalian. Binili ko yan doon sa karinderya na malapit sa atin. Alam kong hindi ka pa nagtatanghalian. Salamat kuya. May iba ako. Nasaan si mama? Umuwi lang siya saglit para magpahinga at kumuha ng mga bagong damit. Kuya, hindi ka ba nakabili ng mga kutsara at saka tinidor? Ay, oo nga pala. Bibili na lang ako sa cafeteria sa baba, tsaka ng extra rice natin. Kanina pa ako nagugutom eh. Okay, fine. Huwag ka mag-alala. Ako na muna bahala rito. Okay. Sandali lang ako ha. Sana naman hindi ako matraffic bukas sa pupuntahan ko. Madaling araw na lang siguro ako aalis para sure. Okay lang po kayo? Nasaan si Mika? Bumaba po sa cafeteria para may bilhin. May kailangan po ba kayo? Ano bang ginagawa mo rito? Sinabi ko bang dalawin mo ko? Ay, okay ka na nga. Sinusungitan mo na ako eh. Relax lang, Father dear. Huwag mo akong masabi-sabihang mag-relax kung ganyan naman ang nakikita ko sa'yo. Nakakadiri kang tingnan dyan sa suot mo. Kung makapag-shorts ka ang iksi. Uy, concern si Father dear. Alam mo, okay lang yan pa. Kaya rebels ko naman na magsuot ng ganito. Hindi naman bruise ko yung legs ko. Tignan mo kakashave ko lang yan. Tumahimik ka nga. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Aray, Pa, ayan, sabi na nga kasing mag-relax lang eh. Ano po bang bagong opera ka lang? Gusto nyo bang bumalik ulit dun sa operation room? Ito naman, hindi biro ang ginastos ko dun ha. Ano bang pakialam mo? Wala ka namang tinulong sa amin. Sina Mika at nanay mo ang gumawa ng paraan para may pang-opera ko. Kaya tumigil ka nga sa mga pinagsasabi mo. Kung maaari, umalis ka na nga rito. Naalibadbaran ako sa'yo. Ay, grabe siya. Gusto ko lang namang alagaan eh. Alam mo bang kinancel ko lahat ng appointments ko para mabantayan kita rito? Ano bang pakialam ko? Hindi ko hiniling na gawin mo yan sa akin. Wala naman akong pakialam kahit wala ka rito. Hindi kita kailangan. Kaya pwede bang
Pwede bang umalis ka na? Maawa ka sa akin. Ay, pa, galit pa rin ho ba kayo dahil mas ginusto kong maging ganito kaysa magpakalalaki dahil yun ang gusto nyo? Pa, di ka ba proud sa akin? Okay ang buhay ko ngayon. Maganda yung apartment na nirerentahan ko. Maganda yung takbo ng karir ko as hair and makeup artist. Bala ko pa magtayo ng sarili kong parlor. At konting ipon na lang, magiging babae na talaga ako. Babae? Sa mata ko at lalong-lalo na sa mata ng Diyos, lalaki ka pa rin, Benjamin. Ipinanganak ang lalaki. Kaya hindi mo ko masisisi kung hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap yung kabaklaan mo. Niwala kang natutulong sa pamilya. Nagdadala ka pa ng kahihiyan. Pa, kahit anong sabihin mo, ito na talaga ako. Hindi na ako magbabago. Pasensya ka na rin kung hindi rin magbabago ang nararamdaman ko. Hindi ko matatanggap yung kabaklaan mo. Nakakahiya ka na nga. Wala ka bang kwenta? Napagod ako sa biyahe, kalokang traffic, wala katapusan. Kuya. Napagabi ka yata ngayon na. Ano pa nga ba? Dahil sa traffic na yan. Ay, ikaw, ba't nandito ka? Sinong kasama ni Papa sa ospital, Aber? Si Mama. Pinauwi na niya ako eh. Kaya naman daw niya kasi. Para raw makapagpahinga na rin ako. Anong nangyari sa damit mo? Eto ba? Natapunan ako ng pagkain kanina dun sa party ng bata. Siyempre, hindi ako makapalag. Bata yun. Alam nga naman sa bunutan ko. Nandun yung nanay. Tapos mukha pa naman dragon. Kaya naging quiet na lang ako. Paborito mo pa naman yan. Laban mo na para mawala agad. Yun nga ang gagawin ko. Excuse me no, mahal kaya to. Ito kaya yung una kong mahal na binili na damit galing sa una kong racket. May sentimental value to no. May Pride detergent pa ba tayo dyan? Yun kasi ang ginagamit ko sa mga ganitong mancha. Alam mo naman na basta sa mga matitinding mancha, napapa all you need is Pride talaga ako. Oo, meron pa dyan. Marami pa yun eh. Sige, mamaya na lang ako maglalaba. Ang una kong gagawin, magpapahinga muna ako. Nakakahagardo versosa kaya yung pagod. Kuya, pinapatanong nga pala ni Mama kung kailan ka raw ulit dadalaw sa ospital. Alam mo, gustuhin ko man na dumalo ulit kung ako naman ang dahilan kung bakit tumataas ang presyon ni Pudra. Naku, wag na no. Baka maging kasalanan ko pa kung matsugi siya. Hayaan mo na lang kasi si Papa. Hinahayaan ko naman eh. Hinayaan ko na ang lait-laitin niya ako kahapon. Nakakaloka ha. May sakit pa siya noon. Pero ang talas pa rin naman ng mga salita niya. Paano kapag magaling pa yun? Ako nakakaloka. Wag na. Kaya rin na yung nakadalaw na ako at nakatulong na ako. Hindi mo sinabi sa kanya na ikaw ang sumagot ng pagpapa-opera sa kanya, no? Nako, knowings pa dapat ba yun? Hindi na no, carry na. Sabi na nga ba eh. Kaya panay ang talak nung pagkaalis mo eh. Kasi kung sinabi mong ikaw lahat ang gumastos, tahimik lang yun. Hayaan mo na. Pero diba, pang pechay mo yun? Paano yan? Na-delay yung mga plano mo. Di mag-iipon na lang ako ulit. Kahit ano pa naman ang mangyari. Tatay ko pa rin yun. Ako tong may kakayahang tumulong, di tutulong ako. Knows mo naman na hindi ako madamot sa tao. Kahit na pinagsasalitaan ka na naman ng mga masasakit na salita ni Papa? Alam mo, salita lang naman yun. Basta ang importante, kaya ko na ang sarili ko ngayon. Kilala at tanggap ko na kung sino ako. May mga nagmamahal pa rin sa akin kahit ganito ko, no? Kaya ayos lang. Okay lang, sanay na ako. Actually, hindi naman ako pinilit ni na mama na tumulong sa gastusin kay Papa. Sinabihan pa nga nila na kung ano lang ang kaya kong ibigay dahil parehas nilang alam ang plano ko. Pero naisip ko, kahit ano pa man ang nangyari, pamilya pa rin sila. At ang pamilya, nagtutulungan. Dahil sa nagastos ko na ang ipon ko, naging back to zero ako. Pero ang pinagkaiba ngayon sa noon, mas madali na para sa akin ngayon
ang mag-ipon ulit. Pa, matagal ko nang tinanggap na kahit kailan, hindi niyo matatanggap kung sino ako ngayon. Ayos lang ho sa akin, kasi gusto kong maging masaya na lang. At yung pagpapa-opera na gagawin ko, doon ako masaya. Hindi rin niya sinabi sa'yo. Kasi alam namin lahat na hindi mo tatanggapin yun eh. Sintaas ng bundok yung pride nyo. Mika, tama na yan. Makatakihin si Papa, tama na. Tingnan niyo na. Samot-saring panalait na ang ginawa nyo, pero kayo pa rin ang iniisip niya. Hindi ko kayo pipiliting intindihan o tanggapin yun. Hayaan nyo na lang ako. Hayaan nyo na lang ako maging masaya. Kahit yun na lang ang ibigay nyo sa akin. Inaamin ko naman mga idol na masama ang loob ko kay Papa. Pero hindi ako galit. Hindi ko magawa yun sa kanya. Bakit? Kasi kahit na gano'n ang nararamdaman niya sa pagiging bakla ko, mahal ko pa rin siya bilang ama. Deep inside, umaasa pa rin ako na balang araw, matatanggap din niya ako. Noon pa lang kasi, sinasabi ko na sa sarili ko na hindi lahat ng taong nasa paligid ko matatanggap ako. Kahit pa mismong pamilya ko. Basta mahalaga, masaya ako at wala akong tinatapakang iba. Natuloy ang operasyon ko. Pero bago yon, dumaan ako sa mga iba't ibang klase ng preparation. Sa awa ng Diyos, naging successful naman ang nangyari. At sa wakas, natupad ko na rin ang pinakamahalagang pangarap ko. Pasok! Dinalhan kita ng dinner. Wow, sweet naman. Parang totoo ha. Ito oh. Thank you. Kumusta na pakiramdam mo? Okay ka na ba? Slight. Medyo masakit pero carry na kumpara nung first day. Patingin nga ako, dali. Tingnan ko kung parehas na parehas yung itsura sa amin. Loka-loka. Hindi pwede no? Manahimik ka nga dyan. Ito naman, parang curious lang ako. Saka na kapag magaling na siya. Kahit rumampa ako dyan ng walang panty, carry lang. Napaka, baka naman mamaya, gamitin mo yan ng gamitin kung kani-kaninong boylet. Oy, hindi no? Saktong malandi lang tayo. Pero yung seryoso, kamusta ka naman? Ano nararamdaman mo? Yung totoo? I feel so complete! Ay wow, may ganun talaga. Oo naman no, nung matapos nga ang operasyon, naiyak ako sa tuwa. Kasi diba, knows mo naman kung anong hirap ang ginawa ko para sa pechay na to. Oo naman no, kasama mo nga ako nun eh. Kaya kahit maraming manghuhusga sa ginawa ko, dermatitis lang. Hindi naman pera nila yung ginamit ko, care ko ba sa kanila? Tama, basta ang mahalaga, masaya ka. Nagawa mo na yan nang wala kang ginagamit na ibang tao, di ba? Wala kang tinatapakan. At syempre, nakapag-ipon ka sa pagsisipag sa mga racket mo. Kaya ganyan ang nararamdaman mo. Kasi lahat ng tapak na ginawa mo, tama, masaya ka. Kaya ingatan mo yan ha. Huwag masyadong malandi. Syempre no, saktong landi lang tayo. Ay oo nga pala, kinumusta ka ni Papa. Tinanong lang niya kung naging okay raw ba yung operasyon mo. Sinabi ko naman na okay ka. Nagpapahinga ka na lang dito sa bahay. Wow! Himala! Kinumusta ko ni Father Dear. Ano ka ba? Kahit ano naman ang mangyari, ikaw pa rin ang junior niya. Wala nga lang si Junjun ngayon. Ay, loka-loka ka. Mahal ka rin ni Papa, no? Sure ako doon. Hindi lang niya alam kung paano pa ipaprocess lahat. Hiyaan mo lang. Ganun naman ang ginagawa ko, diba? Panahon na lang ang bahala sa amin. Basta, masaya ako ngayon. Tingnan mo, may pakwan at may pechay pa ako ngayon. Bongga! Hindi na pasa sa talong. Alam ko na maraming hindi pabor sa ginawa ko. Na isang malaking kasalanan ng pagiging bakla. Baguhin ang katawan na binigay sa atin ng Diyos. Pero dito ako masaya. At pinapanindigan ko ang parati kong sinasabi na hanggat wala kang tinatapakang iba, walang ginagamit na tao, at pasaya ka, sige lang.
ituloy mo lang. Masyado kasing maikli ang mundo para magpaka-stress sa sinasabi ng iba na wala namang alam na kahit na ano tungkol sa'yo. Yan ang sikreto ko sa buhay. Ang mawalan ng pake sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Kasi ang mahalaga, nagawa ko na ngayon ang pangarap ko. Na sa wakas, naramdaman kong babae na talaga ako. Na parang nabuo ang buong pagkatao ko. Hanggang dito na lang mga idol. Thank you so much for reading my letter. Keep safe everyone. Mabuhay! Yours truly, Becky Girl. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.